chapter 4, verse 7. Verse 7 to 8, ang sabi niya ay, why love one another? Praise God. Bakit dapat tayong magmahalan? Amen? Sisimulan ko mga kapatid sa isang malalim na katanungan na nais kong ipasa sa inyo. Ang sabi, kung ang pag-ibig ang pinakamaraming kanta, tula at kwento sa mundo, bakit nga ba itong pinakamahirap sa buhay? To my sisters, here's a deep question for you. If love is the most written about and song about thing in the world, why is it still so hard to live out? Amen mga kapatid? In movies, love is all about happiness and fairy tales endings. Amen? Sa pelikula, ang pag-ibig ay parang laging masaya, puno ng kilig, at kwento ng happy ending. But in real life mga kapatid, true love is tested through patience, forgiveness, and sacrifice. Amen. The world often teaches us to love only those who love us back. It's easy for us to love those persons who love us back. Amen? To give only when it benefits us and to walk away when it hurts. Amen mga kapatid? Pero paano kung ang tunay na pag-ibig ay hindi lang damdamin, kundi isang matibay na desisyon, isang pasya na makikita ang mabuti sa kapwa, magpatawad kahit mahirap, at magbigay kahit walang kapalit. Ngayong araw mga kapatid, ito rin ang isang tanong ko. Sino dito ang gusto magmahal? Amen. Who here really wants to be loved? Raise your hands please. Amen. Portia and Lindy, who really here wants to be loved? So, yung mga hindi nagtaas ng kamay, sarado na ba yung mga puso nyo? Ayaw na ba ninyo magmahal? Di ba, I know you are all busy in social media, you know, and ang daming hugot sa social media, di ba? Sabi nila, yung pag-ibig daw, matamis, parang chocolate. Kaso pag tumagal na, nakaka-high blood din. O kaya ang pag-ibig daw, parang load, no? Parang load, mauubos. Lalo na kung hindi inaalagaan. Amen? At syempre, hindi nawawala yung, when we talk about love, hindi nawawala yung friend zone or ghosting. Amen, mga kapatid? Parang may mga napangiti at naparay, ha? Pero, mga kapatid, sa kabila ng hugot, memes, at drama sa pagmamahalan, lahat tayo ay naghahanap at nangangarap pa rin ng tunay na pag-ibig. Amen? Kasi, alam niyo mga kapatid, kahit anong gawin natin, built-in sa puso natin ang pagmamahal at mahalin. Amen? Despite all the drama, despite all the hugot, we are still searching for real love. Because loving and being loved is built into our very nature. As a human nature. Amen mga kapatid? Kaya, ang tanong, ano ba ang klase ng pagmamahal na dapat nating ipamuhay? Ito ba yung makamundong pagmamahal? Sabi nga sa last katuruan ni Papa, meron tayong worldly and godly. In the same thing, yung katuruan natin ngayon, yung makamundo bang pagmamahal? Yung puro kilit at pakyut lang? O yung makalangit na pagmamahal na galing mismo sa Diyos? Amen mga kapatid? Kaya ngayong araw, mga kapatid, pag-uusapan natin ang isang pagmamahal na hindi lang pang Monday to Friday. Hindi lang pang Valentine's Day. Amen? Kundi yung pagmamahal na eternal. Pagmamahal na lampas sa hangganan ng tao. Pagmamahal na kaya magpagaling ng sugat, magwasak ng pader ng galit, at magbago ng buhay. Sisters, today, let's discover a love that lasts beyond moments and feelings. A love that was taught and shown by Jesus Himself. Ito yung pagmamahal na itinuturo ng ating Panginoon. So, handa na ba kayo matuto kung paano magmahal na hindi lang basta para sa salita, kundi sa gawa?
Amen mga kapatid. Tara, samahan niyo ako. Baka dito na masagot yung mga hugot ninyo. Amen. So let's dive into the Word. Yun pa lamang po ang aking introduction. Ang ating text verse for today, as I said, 1 John, let's dive into the Word. 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Tayo po ay, let's stand. Tayo po ay tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang ating text verse in count of 1, 2, 3. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In Tagalog, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this new day. We thank you for bringing us together again as one family in your presence. Lord, we thank you for your unfailing loves that give us hope, strength, and courage. Panginoon, sa mga oras na ito, inihiling po namin na buksan mo ang aming puso at maging ang aming isipan. Bigyan mo kami, Lord, ng kababaang loob upang matutunan ang iyong mga salita. Bigyan mo kami ng tapang, Lord, upang isabuhay ito. Panginoon, dalangin namin na bigyan mo kami ng malinaw na pagkakaunawa, ang tunay na pagmamahal, Lord, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, gaya ng itinuro ni Jesus. Alam mo po, Panginoon, na marami sa amin ang may mga sugat at mabibigat na dalhin. Marami ang nahihirapang magmahal at magpatawad. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, sa araw na to, sa iyong mga salita, may bagong pag-asa at may bagong simula. Dalangin ko, Lord, na ipuin mo ang bawat puso na nandito. Hilumin mo ang mga sugat, palitan mo ng pag-asa ang mga pagod, at palakasin mo lalo ang aming pananampalataya. Lord, we pray that this church be a home of genuine love and unity. Lord, use me as your vessel to share your message. Let every word spoken become hopes, brings life and inspiration to everyone listening. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin ngayong araw may bago at kamamanghang gagawin mo sa aming buhay. Sa iyo lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. This all we pray in Jesus' name. Amen. Salamat po. Tayo po ay umupo. So, introduction. In this sermon series which covers 21 verses of 1 John to 4, the Apostle John exhorts to number 1. So, ang challenge sa atin ni Apostol Pablo ay number 1, try spirits. Ibig sabihin, mga kapatid, subukin ang mga espiritu. In our last preaching, sinabi na sa atin, remember, not everything we hear is from God. Not everything we hear is from God. We must be discerning. Dapat marunong ka mag-discern, checking every teaching against God's word to being misled. Number 2, show who are of the world and who of God. Kilalanin kung sino ang sa mundo at sino ang Diyos. True followers of God, listen to Him while the world follow its own desires. So there's a difference. We are called to choose God's paths even when it's difficult. Number 3, mga kapatid, urge Christian love by diverse considerations. So hikayatin natin ang Kristiyanong pag-ibig. A love that is not just feeling but an action. Genuine love reflects God's presence in us and shows in how we treat others, especially those in need. Yun po yung pangatlo. And number 4, describe our love to God and the effect of it. Ilarawan natin ang ating pag-ibig sa Diyos at ang bunga nito. Amen? Our love for God is proven by how we love others, not only ourselves. When we love sincerely, God's presence fills us, bringing peace and joy. So far, we have already covered 4 verses from week 1 until this week. 4 verses under the following topics. First is testing the Spirit.
Spirit of God versus Spirit of Antichrist. Yun po yung verse 1 to 3. And verse 4 is yung we have overcome them. And last week, we discussed about the difference between the worldly and godly believers. Today, we will be exhorted through verses 7 to 8 on the topic, why love one another. And this message, mga kapatid, will address 3 reasons. May 3 dahilan na binigay si Apostol Pablo why we need to love one another. Let's dive into the word. The first love, your love comes from God. Amen. Your love comes from God.